Nabaling ang atensyon ni Ben sa intercom nang tumunog yun. Yes? Tanong niya nang pindutin niya ang intercom. Good morning, sir. Miss Jen wants to talk to you, sir. Imporma nito. Bahagya naman kumunot ang noon niya. Hindi niya inaasahan na pupunta doon si Jen. Wala po siyang appointment ngayon pero mapilit po siya eh. Papapasukin ko na ba, sir? Tanong ulit nito nang hindi pa siya sumasagot. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Okay, let her in, sabi ni Ben. Isinara niya ng tuluyan ang laptop at sinandal niya ang likod sa swivel chair. Hindi nagtagal nakarinig si Ben ng mahinang katok. Bumukas yon at iniluwanon ang nakangiting mukha ni Jen. Hey! Sabi ni Jen nang maisara nito ang pinto. Take a seat. Sabi niya kay Jen sabay muestra sa visitor chair na nasa harap ng executive table. So, what brings you here? Tanong niya na makaupo na ito. Masama bang dalawin ka? Nakangiting wika ni Jen. Hindi naman siya nagsalita, sa halip, tinitigan lang niya ito. Umayos na upo ang babae at sinalubong ang titig niya. Bakit sinabi mo sa akin na fiancé mo ang babaeng yun? Kumunot ang noon ni Ben sa sinabi nito. And don't try to deny it, dahil alam ko ang totoo. Alam ko na hindi mo talaga fiancé ang babaeng yun. Magkano binayad mo sa kanya para magpanggap na fiancé mo? Tanong ni Jen na nakataas ang isang kilay. Naikuyom ni Ben nang wala sa oras ang mga kamao niya. Nakaramdam din siya ng iritasyon sa kausap sa sandaling yun sa sinabi nito tungkol kay Chloe. Hindi kasi niya nagustuhan ang pagtawag ni Jen kay Chloe at lalong-lalo na ang isiping binayadan niya ito para pagpanggapin niyang fiancé nito. Ang lumabas kasi parang mukhang pera si Chloe sa pagpayag nito na magpanggap na fiancé niya at hindi maintindihan ni Ben sa sarili kung bakit nasasaktan siya para kay Chloe na ganun ang iniisip ni Jen rito. Maaaring ang kasagutan niya ron kung bakit siya nasasaktan ay dahil ang nagdala kay Chloe sa sitwasyon na yon ay siya. Kung hindi niya ito ginamit, kung hindi niya ito ipinakilala kay Jen na fiancé niya, ay hindi mag-iisip si Jen ng ganong klaseng babae si Chloe. Nagawa lang naman ni Ben na ipakilala si Chloe bilang fiancé niya dahil nasagi ang pride niya. Hindi lang yun. Gusto niyang ipamukha rito na yung pagmamahal niya para rito noon ay naglaho na nung umalis ito nang wala man lang paalam. Nang magkita kasi sila pagkatapos ng isang taon, ay confident ito na mahal pa rin niya ito. Hindi lang pala physical appearance ang nagbabago sa tao sa paglipas ng taon dahil pati ugali ng isang tao ay nagbabago din. At halimbawa na rin ang pagbabago ng ugali ni Jen. Hindi naman kasi ito gaya ng dati. Tulad nga ng sinabi niya kay Chloe nun, na ito ang pinakamabait na babae na kilala niya. At yun ang isa sa mga nagustuhan niya rito. Pero ngayon, ibang-iba na ito sa Jen na nakilala niya. Ibang-iba na to sa babaeng minahal niya dati. Nagpakawala si Ben ng buntong hininga para kumalma. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan kasi hindi mo siya kilala. Chloe has a good heart. Hindi lang panlabas sa kanyo na maganda sa kanya pati kalooban. Sabi niya na parang kilalang-kilala niya ang dalaga. Aaminin niya masama ang naging impression niya rito sa una nilang pagkikita pero nung magkasama na sila, sa maikling panahon lang ay doon niya nalaman na mali pala siya sa impression niya rito. At aaminin niyang nagigilty siya dahil napagkamalan niya itong mababang klase ng babae nung una silang magkita. And that's the reason why I like her. Kusang lumabas yun sa bibig ni Ben. Bahagya din siyang nagulat sa nasabi niya. Gayunman wala siyang makapang pagsisisi sa puso sa sinabi niya. Who are they? Nakakunot ang noong tanong ni Ben sa kaibigan ni Chloe kay Dindo. Habang nakatingin siya sa tatlong lalaking bisita ni Chloe sa apartment na mga ito sa sandaling yun. Nagpunta si Ben sa apartment ng dalaga dahil gusto niya itong kausapin tungkol sa pagpapanggap nilang dalawa na mag-fiancé. Pero pagdating niya sa apartment ng mga ito, ay nadatnan niya ang tatlong lalaking yun sa sala ng apartment ng mga ito. Nilingon siya ni Dindo na nakangiti. Mga masusugid na manliligaw ni Chloe. Sagot nito. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha nang ibalik niya ang tingin sa mga ito. Palipat-lipat ang tingin niya sa tatlong lalaki at kay Chloe din. Napansin niyang nakangiti ang dalaga habang nakikipag-usap ito sa tatlo. Hindi niya maipaliwanag pero sa sandaling yun gusto niyang hilahin si Chloe palayo sa tatlong lalaking kausap nito at parang ayaw din niya na ngingitian ni Chloe ang mga ito. Maraming maliligaw yang si Chloe. Wika ni Dindo sa kanyang tabi. Lahat minasted niya pero ang tatlong yan lang ang hindi sumuko sa panliligaw. Dagdag pa nito. At balak na yata ni Chloe na sagutin si Omar. Nanlalaki ang mata na tumingin si Ben sa katabi nang marinig niyang sinabi nito.
May ngiti na nakasilay sa labi ni Dindo nang tumingin din ito sa kanya. Why? Gusto ba ni Chloe ang Omar na yon? Salubong ang kilay na tanong niya. Hindi maipaliwanag ni Ben pero hindi niya gusto ang ideyang gusto ni Chloe ang lalaking yun. No? Nakahinga ng maluwag si Ben gayunman ay naguguluhan pa rin siya sa sinasabi nito. Bakit sasagutin ni Chloe si Omar? Hindi naman ito gusto ng dalaga. Hindi gusto ni Chloe si Omar pero dahil ano? Mataman niyang tinitigan si Dindo habang hinihintay niyang duktungan ang sinasabi nito sa kanya. Dahil nauubusan na siya ng oras. Sagot nito. Hindi naman napigilan ni Ben ang malaki ng mata sa narinig na sinabi nito. Hindi din niya maipaliwanag yung kabang nararamdaman sa sandaling yun. May sakit si Chloe? Oh God, please no. Pipingdasal niya. Naidalangin niya na sana ay hindi ang isagot sa kanya ni Dindo. Bata pa si Chloe para mawala sa mundong ibabaw. Masyado din itong mabait para maagang mawala. Pero sa buong pagkamangha ni Ben, humagalpak ng tawa si Dindo. Walang sakit si Chloe. There's no reason for you to freak out. Kung gayon, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo kanina? Hindi ko sana sasabihin to sa'yo pero sige, sasabihin ko pa rin. This is all about the curse. Umpisa ni Dindo. Kumunot ang noon niya. Curse? Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ako o kami. Pero isinumpa kami, Ben. Isinumpa kami ng isang mangkukulam na mamalasin na tatandang dalaga kapag hindi namin mahanap ang taong magpapawalang bisa sa sumpa na yun. Ikinuwento din ni Dindo sa kanya kung bakit sinumpa mga ito at kung paano mapapawalang bisa ang sumpa ng mangkukulam sa mga magkakaibigan. And we're running out of time. At kapag hindi pa namin nahanap ang lalaki mapapangasawa namin sa itinakdang oras, habang buhay na kaming mamalasin at tatanda kami na mag-isa. Pagpapatuloy na pagpapaliwanag nito. Kaya ba sasagutin ni Chloe si Omar kahit na hindi niya to gusto o mahal dahil sa sumpa? You're right. Ayaw ni Chloe na habulin ng malas, lalong-lalo ng tumandang dalaga. Gusto ni Chloe na makapag-asawa. Gusto niya na magkaroon ng sariling pamilya. At para maputol ang sumpa na yun, nakapag-desisyon siya na sagutin na lang si Omar. That's absurd! Hindi niya napigilang sabi. Bakit sasagutin ni Chloe si Omar kung hindi naman niya to gusto? Tumaas ang isang kilay ni Dindo. Alam mo ba yung linyang ang pag-ibig ay natututunan? Yun din ang sinabi sa akin ni Chloe noon. Baka daw matutunan niyang mahalin si Omar kapag sinagot niya to. What if hindi? What if oo? Nagbugalan ng hangin si Ben ng marahang buntong hininga. Hindi niya maipaliwanag sa sarili pero tutol siya sa balak ni Chloe na pagsagot sa Omar na yun. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung bakit ang isang bahagi ng puso niya ay tutol sa plano ni Chloe. Hindi din maipaliwanag ni Ben sa sarili kung bakit gusto niyang pigilan si Chloe sa plano nito. Gusto niyang pigilan ang balak nitong pagsagot sa Omar na yun. Pasensya ka na nga pala kung hindi agad kita naasikaso. Hinging pa umanhin ni Chloe kay Ben nang lapitan niya ito pagkatapos niyang ihatid palabas sina Gino, Ari at Omar sa apartment nila. Hindi inaasahan ni Chloe na magsasabay ang mga ito na bibisita sa apartment nila ni Dindo. Idagdag pang bibisita din pala si Ben roon. Hindi tuloy alam ni Chloe kung sino sa apat ang asikasuhin niya. Kaya pinakausapan na lang ni Chloe si Dindo na ito muna ang bahala kay Ben habang inaasikasong 3 ding bisita niya. Ano nga palang ginagawa mo rito? Okay ka lang ba, Ben? Hindi na natapos ni Chloe ang gustong itanong nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Ben. Hey! Yes, I'm okay. Tumango-tango naman si Chloe saka umupo sa pang-isang sofa katapat ni Ben. Ano palang pinunta mo rito? I want to talk to you about Jen. Pagbanggit nito sa pangalan ng babaeng yun, ay nakaramdam ng bahagyang kirot ang puso niya. Ganitong-ganito yung kirot na naramdaman ng puso niya nang huli silang nagkita ni Jen. Yung ipamukha nito sa kanya na hindi pa rin ito nakakalimutan ni Ben at hindi maipaliwanag ni Chloe kung bakit niya yung nararamdaman. Naguguluhan siya sa totoo lang. What about her? She went to my office yesterday and she told me that you're really not my fiancé, na nagpapanggap lang tayo. Pagpapatuloy nito. Nasabi rin ni Jen na yun sa kanya, but she neither confirmed nor denied. Hinayaan niya lang itong mag-isip kung ano ang paniniwala nito at wala naman siya sa posisyon para sabihin dito ang totoo. Hindi naman siya nagsalita. Sa halip tumitig lang siya rito. Nagpatuloy naman si Ben. So, aaminin na lang natin na hindi tayo mag-fiancé? Tanong niya nang matapos sa pagsasalita si Ben. Totohanin na lang kaya natin, Chloe. Totohanin ang alin?
The charade. Totohanin na lang natin na mag-fiancé tayo. Hindi lang sa mata ni Jen kundi sa lahat. Napakurap-kurap na mata si Chloe habang nakatitig siya kay Ben. At habang nakatitig siya sa mukha nito ay tinitingnan niya kung nagbibiro lang ba ito. Pero wala siyang mabasa na ekspresyon sa mukha nito. Sa katunayan, sobrang seryoso nito. Ikaw at ako, totoong mag-fiancé. At katulad ng sinabi natin kay Jen, ikakasal tayo sa loob ng isang buwan. And if you agreed with me, hindi mo na kailangang sagutin si Omar. Hindi ka na mahihirapan sa paghanap ng lalaki na makakaputol sa sumpa na iginawa na makukulam sa inyo. Her eyes grew wide and her lips parted after she heard what he said. What the? Paano nalaman ni Ben ang tungkol sa sumpa? Si Dindo. Siya rin ang sumagot sa sariling katanungan. Si Dindo lang kasi ang alam niyang pwedeng magsabi kay Ben tungkol sa sumpa. Ito lang kasi ang kausap ng binata kanina. Tumingin si Chloe sa direksyon sa kusina ng apartment nila. Nakita kasi niya roon kanina si Dindo na sumisilip at tama nga siya dahil nakita niya ito roon. Pinanlakihan niya ito ng mata na magtama ang mga mata nila. Pero ang magaling niyang kaibigan, nginisihan lang siya bago ito tumalikod at tuluyang pumasok sa loob ng kusina. Chloe. Saglit siyang pumikit sa kanya ito binalingan. At kahit hindi siya nakatingin sa salamin, ay alam niyang namumula na ang magkabilang pisngi niya. Naikwento sa akin ng kaibigan mo tungkol sa sumpang iginawad sa inyo ng isang matanda. At pati na rin kung paano mapuputol ang sumpa. And I'm willing to help you, Chloe. I'm willing to be your groom to break the curse. Bubuka at sasarang bibig ni Chloe. Gusto niya magsalita pero kahit isang salita walang lumalabas sa bibig niya. Just say yes, and I'll take care of everything. Matagal sumagot si Chloe pero sa bandang huli tumango din siya. Yes. Sagot niya dahilan para kumislap ang mga mata ni Ben. Anong gagawin natin dito, Ben? Nagtatakang tanong ni Chloe kay Ben nang ihinto nito ang minamanehong kotse sa tapat ng isang sikat na jewelry store sa bansa. Ang B Jewelry. Kanina ay nagulat si Chloe na makita si Ben sa sala ng apartment nila. Nang tanungin niya ito kung anong pinunta nito roon, ay sinabi nitong may pupuntahan sila. Hindi naman nagtanong si Chloe kung saan sila pupunta na dalawa, basta sumama na lang siya rito. Sumulyap ang binata sa kanya nang nakangiti. You'll see. Tanging sagot nito sabay kindat sa kanya. Mabuti na lang din at binuksan na ni Ben ang pinto sa gawin nito dahilan para hindi nito makita ang biglang pamumula ng magkabilang pisngi niya. She inhaled and exhaled deeply to calm her heart. At nang mapansing patungo ito sa gawin ng passenger seat, ay mabilis niyang inalis ang pagkakasuot ng kanyang seatbelt. Saktong naalis ngayon ang bumukas ang pinto sa gawin niya. Napatingin siya sa kamay nito nang ilahad nito yun sa harap niya. Wala namang pagdadalawang isip na tinanggap ni Chloe yun. And at the moment, her hand touched, she felt the familiar volt of electricity flow into her whole system. Inalalayan siya ni Ben na bumaba sa kotse. Pagkababa, sinara nito ang pinto gamit ang libre nitong kamay. At ngayon nga ay pumasok na sila sa loob ng store. Good morning, sir, ma'am. Magalang na bati ng staff ng nasabing store. Ginantihan naman nila nito ng bati. Pagkatapos nun, hinila siya ni Ben patungo sa mga nakadisplay. Sinipat ni Ben ang mga nakadisplay ron. Siya naman ay tumingin ng mga kwintas na nakadisplay. Can I see this one? Maya-maya ay narinig ni Chloe na sabi ni Ben sa staff. Nang tiningnan niya ang tinuturo nito, ay nanlaki ang mata niya na makita yon. It was Princess Cut Diamond Ring. Here, sir. Sabi ng staff, sabay abot kay Ben ng singsing. Chloe. Bakit? Tanong niya nang ialis niya ang tingin sa hawak nito. Come here. Nakangiting wika nito. Hindi naman magawang ihakbang ni Chloe ang mga paa palapit sa binata. Kaya si Ben na lang ang lumapit sa kanya. Titig na titig si Chloe sa itim na mga mata ni Ben na mababakasan ng pag-islap. Bakit? Lihim na pinagalitan ni Chloe ang sarili sa pagkautal niya. Matagal bago nagsalita si Ben. Nakatitig lang ito sa mga mata niya. We're already engaged and our wedding is fast approaching. Bigla namang kumabog ang puso ni Chloe sa sinabi ni Ben. Yet, we don't have our engagement ring, even our wedding ring. Sunod-sunod siyang napalunok. Hindi may paliwanag ni Chloe ang nararamdaman. Hindi na nagpakipot pa si Chloe nang sabihin sa kanya ni Ben na totohanin na nila ang pagpapanggap nila bilang mag-fiancé. Pumayag na rin siya para hindi siya magka-problema sa paghanap ng lalaking kokontra sa sumpa. Palay nang lumalapit at sino ba naman siya para hindi tukain. Maya-maya kinuha ni Ben ang kamay niya at dumoble ang kabog ng dibdib niya. Nang dahan-dahan itong isinuot ang singsing sa daliri niya. Habang isinusuot nito yun ay nakatitig siya sa mukha nito. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ng binata.
Gayunman kahit seryoso yun ay mababakas pa rin ang kasiyahan sa mukha nito. Nang mag-angat ito ng tingin patungo sa kanyang mukha ay nahigit niya ang kanyang hininga. Nangumiti ito. Sa ngiti nitong yun, tila nagwala ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Hindi lang yun, parang may mainit din na kamay na humaplos sa puso niya. It's perfectly fit on you. Nakangiting wika ni Ben habang nakatitig sa kanya. Tiningnan naman niya ang sarili na may suot na singsing. Tama si Ben, sakto sa kanyang daliri ang singsing. Hindi yun masikip o maluwag, para talagang sa kanyang singsing na yun. Did you like the ring? Maya-maya ay narinig ang tanong ni Ben. I love it, sabi niya. Nag-angat siya ng tingin para magtama ang mata nila ng binata. His eyes were softened. Pero masyado itong mahal para sa... Hindi natapos ang mipasa ng sasabi ni Chloe nang ilagay ni Ben ang isang daliri nito sa labi niya. Pagkatapos nun, pumaikot ang isang kamay nito sa baywang niya at hinila siya palapit sa katawan nito. Don't worry about the price, Chloe. Ang mas importante na gustuhan mong singsing. And besides, you're my fiancé now and you deserve all of this. Pagpapatuloy nito, hindi naman nagsalita si Chloe sa halip, tumitig lang siya sa gwapong mukha ni Ben. Abala si Chloe sa pag-iempake ng damit na dadalhin niya sa pagpunta nila ni Ben sa Batangas nang pumasok si Dindo sa loob ng kwarto niya. Chloe, dalhin mo to sa pagpunta niyo ni Ben sa Batangas oh. Narinig niyang wika ni Dindo. Isuot mo to kapag magsiswimming kayo sa pool o hindi kaya sa beach. No way! Hindi ko dadalhin at susuotin yan. And besides, kasal ang pupuntahan namin, hindi kami maliligo. Pupuntang silang dalawa ni Ben sa Batangas ngayon. Ikakasal kasi ang kaibigan nito bukas at isa ang binata sa groomsmen ng groom. Beach resort wedding kasi ang theme ng kasal. At dahil fiancé siya ni Ben, ay sinama siya nito. Tamang-tama. Ipapakilala na rin daw ni Ben sa mga kaibigan nitong dadalo sa nasabing kasal. Ipinaikot ni Dindo ang mga mata. Pinamayuangan din siya. Mabuti na ang maging handa no. What if naisipan niyo ni Ben na magstay pa doon? E di wala kang susutin. Kaya dali mo na to. At bilis-bilisan mo dyan, naghihintay na sa baba ang Prince Charming mo. Nandiyan na si Ben? Nakangiting tumango ito. Oo. Kanina pa? Oo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Halos binilisan din niya ang pag-ayos sa mga gamit. Sa sobrang ang pagmamadali, halos sisiksik niya sa bag ang mga gamit niya. Saan ka mas excited? Excited ka sa resort na pupuntahan niyo o mas excited ka na makita si Ben? Oh, hindi mo na ako kailangang sagutin. Alam ko naman na mas excited ka makita si Ben. Masyadong obvious eh. Natatawang pagpapatuloy nito. Ipinaikot na lang ni Chloe ang mga mata. At bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, binalingan niya si Dindo. Kumilos-kilos ka na rin, Dindo. Malapit na ang takdang oras. Sige ka. Baka tumanda kang dalagang Becky. Pananakot niya rito pero sa halip na matakot ay ngumiti pa ito ng matamis. Lagi niya itong sinasabihang Becky dahil sa pangalan nitong panlalaki. Don't worry about me, may solusyon na ako sa problema ko. Baka pagbalik mo may asawa na ako. Sige na, alam ko namang excited ka na makita si Ben. Iiling-iling na lang si Chloe sa sinabi ng kaibigan. Akmang bababa na siya ng hagdan nang tawagan siya ni Dindo. Chloe! Bakit? Matagal bago ito nagsalita. Huwag mo munang isusuko ang bataan ha. Pinamulahan siya ng mukha sa sinabi nito. Hindi niya mapigilan ng malaki ang mata. At ang makita nito naging reaksyon niya ay humagalpak ito ng tawa. Ewan ko sa'yo. Dumagundong na naman ang tibok ng puso ni Chloe nang makita niya si Ben na nakaupo sa sofa ng sala nila. Nitong makalipas na araw, palagi silang nakikita ni Ben para pag-usapan ang nalalapit na kasal nila. Kahapon nga nagpunta sila sa isang kilalang designer para magpagawa ng wedding gown na susuotin niya. Sa maikling araw na kasama niya si Ben, marami siyang nalaman tungkol rito. Gayon din ang binata sa kanya. Paano namang hindi? Palagi kasing nagtatanong ang binata tungkol sa buhay niya. Siyempre, ganun din siya. Tinatanong-tanong niya rin si Ben tungkol sa pamilya nito. At sinasagot naman ito ng tama. At sinabi nito sa kanya na pagkatapos ng kasal na dadaluhan ay pupunta sila sa kanilang probinsya para makilala nito ang mga magulang at mga kapatid niya. Pero bago yun, ipapakilala muna daw siya nito sa pamilya nito. Nang sinabi nga ni Ben yun sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Paano na lang kasi kung hindi siya magustuhan ng pamilya nito para kay Ben? Paano na lang kung tutol ang pamilya nito sa pagpapakasal nito sa kanya? Pero napanatag din ang kanyang kalooban nang sabihin sa kanya ni Ben na huwag siyang mag-alala. Mabait daw ang mga magulang nito at paniguradong magugustuhan siya ng mga ito.
Nang tumingin si Ben sa gawi niya ay pakiramdam niya huminto ang oras, lalo na nung umiti ito sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Chloe kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman niya sa tuwing kaharap niya si Ben. It was foreign feelings to her. Sa unang pagkakataon kasi ngayon lang yun naramdaman ni Chloe at naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Tumayo si Ben mula sa pagkakaupo. Hindi naman niya maiwasang tingnan si Ben mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng kulay gray na v-neck shirt at maong na pantalon. Sa kamay naman ito may hawak itong isang Ray-Ban shades. Simple lang ang suot ni Ben sa sandaling yun, pero lutang na lutang pa rin ang kagwapuhang taglay nito. No wonder nakuha agad nito ang atensyon niya sa unang pagkakataon na makita niya ito. Hey! Hey! Ngumiti si Ben. Pasensya na, pinaghintay kita ha. It's okay, wala naman ako isang oras na naghintay. Ako na magbibitbit niyan. Ako na lang. No, ako na. Let's go. Nang tumayo siya ay tumingin ito sa likod niya. Nang tingnan niya kung sino ang tinitingnan nito ay nakita niya si Dindo na nakatingin sa kanilang dalawa. Mauna na kami, Dindo. Ingatan mo yung kaibigan ko ha. Bili nito sa binata. Ben smiled at Dindo. Don't worry, I will take good care of her. Nang nasa harap na sila ng kotse nito ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Inalalayan siya nito na sumakay. Pagkatapos nun ay umibis ito sa gawi ng driver's seat. Seatbelt first, Chloe. Dan. Nagalmusal ka na ba? Ha? Inulit muli ni Ben ang tanong nito. Kagat ang labing umiling siya. Hindi pa. Malayo pa ang biyahe natin. Dapat kumain ka. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Nagpakawala lang ng buntong hininga si Ben at nang may madaanan silang isang fast food chain ay niliko nito ang kotse sa drive-thru ng nasabing establishment. What do you want to eat? Ha? Inipit nito sa likod ng kanyang tainga ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha niya. Cute. So what do you like? Cheeseburger, fries, and then iced tea. Yun na lang. Nang makuha nito ang gusto niya ay binalingan nito ang cashier at sinabi ang order. Binigay na agad ng cashier ang order ni Ben. Here, kainin mo kapag ginutom ka. Salamat. You're most welcome.